Good day mga ka-Fixit! Paano paandarin at magmaneho sa sasakyan na hindi naggagas? Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-Fixit, paano nga ba paandarin ang ating sasakyan na hindi tayo nag-a-apply ng gas? So itinalakay ko na to sa iba nating mga videos. At sinabi ko po doon na posible lamang po ito sa mga sasakyan na meron pong ECU or engine control unit mga ka-Fixit. Ito po yung mga klase ng sasakyan na kung saan kapag nare-release mo yung iyong clutch sa biting point ay automatically magbibigay na ng enough gas yung ating fuel injection sa ating engine para mapaandar po yung ating sasakyan at controlled speed at a very slow speed at a very manageable speed mga ka-Fixit. That is around, depende po sa modelo ng sasakyan, around 5, 8 or 10 kilometers per hour. Okay, dito po sa sasakyan na to, sumasagad siya ng 8 kilometers per hour. We're just using the clutch biting point. And yun nga po, karamihan nga po ng mga sasakyan ngayon ay may mga ECU na, no? Bihirang-bihira na po yung sasakyan na walang ECU. Kasi yun lang po yung mga sobrang lumang sasakyan na. So lahat po ng mga nire-release na sasakyan na yun, mostly fuel injected na, and lahat po yan ay naka-ECU na. Okay mga ka-Fixit, so gagawin natin yan ngayon. And all throughout this actual driving scenario, ipapakita ko sa rin sa iyo paano ka makakatipid sa gasolina. Okay? Dahil hindi mo naman kailangan mag-apply ng gas or tuloy-tuloy na tapakan yung iyong accelerator pedal. Okay? Dahil sa sobrang mahal ng gas ngayon, makakatulong sa iyo itong video na ito mga ka-Fixit. Okay? So gawin na natin yan. So unang-unang para makatipid ka sa gasolina, kung hindi naman mainit ang panahon at yung area ang dadaanan mo hindi naman delikado, pwede ka magbukas ng bintana at huwag ka na lamang mag-aircon. Okay mga ka-Fixit? So yan ang gagawin natin ngayon. Okay? So dahil may ECU itong sasakyan na to, this is a Mitsubishi Mirage nga pala, 2014 model, GLX, manual type transmission, 1.2 yung engine nito, 3 cylinder, 4 valves each. Okay, so gagawin natin yan ngayon mga ka-Fixit. So tapakan natin yung ating brake pedal dahil hindi na-under ang ating sasakyan. Clutch all the way down, clutch to the bite, clutch all the way down. Ating handbrake off, disengage mga ka-Fixit. So first gear tayo mga ka-Fixit. Hawakan natin ating manubela. At syempre huwag nyo kakalimutan mag seatbelt. Mabagal man yan, mabilis, malapit o malayo iyong pupuntahan. Okay? So bibitawan ko na yung aking brake pedal at ilalagay ko na sa clutch biting point yung ating clutch. Ayan, kung mapapansin nyo mga ka-Fixit, unti-unti pong umaandar ang ating sasakyan with just using the clutch biting point mga ka-Fixit. Ayan, at bibitawan ko na siya kapag ang takbo ng ating sasakyan is around 5 kilometers per hour na dahil hindi na tayo mamamatayan ng makina at this speed. At unti-unti pang tataas yan up to 7, 8 kilometers per hour. So ito po clutch biting point dito. Automatic nagbibigay ng gas yung ating fuel injection at tatakbo po yung ating sasakyan ng sagad up to 8 kilometers per hour. Hindi na po tayo mamamatayan ng makina at this speed. Kaya kung mapapansin ninyo, sobrang bagal lamang ng takbo ng ating sasakyan. Ayan. So hindi ko kailangan mag-change ng gear, no? Yan, so clutch all the way down lamang tayo dito sa humps na to at konting preno para bumagal natin sa sasakyan. Pag when you go over the humps mga ka-Fixit, clutch biting point ulit. At tuloy-tuloy lamang naaandar ang ating sasakyan mga ka-Fixit. Kaya po ako nag-clutch all the way down sa pagkakataon na yon. Kasi mga ka-Fixit, baka mag-struggle yung makina or mahirapan yung makina kapag mas bumaba pa sa less than 5 kilometers per hour yung ating takbo, no? Okay? So yung mapapansin mo, kanina pa simula nung umandar tayo, hindi pa ako nagbibigay ng gas o hindi ko pa tinatapakan yung ating accelerator pedal, no? Hinahayaan ko lamang na umandar yung ating sasakyan dun sa sinusupply ng ating fuel injection sa ating makina. Ayan. Pero sobrang bagal ng ating takbo, around 5 kilometers per hour lamang. So basically yung mga ganitong klase ng takbo mga ka-Fixit, magagamit mo to sa sobrang bumper to bumper traffic scenario sa mga heavy traffic, no? O kaya kapag ka nakikilibing ka, yan, magagamit mo yan. So clutch all the way down, preno lang ako ng konti. Yan, when you go over the humps, clutch biting point ulit for a few seconds to at least 1 to 2 seconds. Ayan, binitawan ko ulit at umaandar pa rin tayo at a very slow speed mga ka-Fixit. At syempre, very applicable itong ganitong klase ng takbo sa mga ganitong klase ng scenario pag nasa loob ka ng subdivision. Excuse me.
Ayan, syempre. Pag sa subdivision kasi may mga speed limit yan mga ka-fixed. Pero ingat pa din, kapag meron kayong mga kasunod na sasakyan, hindi naman pwedeng ganitong sobrang bagal ang takbo ninyo. Kasi maiinis yung kasunod na sasakyan ninyo, okay? So ito medyo pataas itong kalsado na to. Kung mapapansin mo, lalo pang bumabagal yung takbo natin at nahihirapan yung ating makina. Ayan, nahihirapan yung ating makina. Ayan, nanginginig na, nahihirapan siya dahil paakyat na itong kalsada na ito. Ayan, bumababa pa yung speed natin, no? Posible na tayo mamatayan ng makina, kaya magbibigay na ako ng gas. Ayan. Bahagi akong tinapakan yung gas, kaunti lamang, dahil itong kalsada na ito ay paakyat na. Okay mga kapiksit? So depende po yan sa inyong sasakyan. Merong mga sasakyan na kahit ganitong medyo paakyat, kayang-kaya pa rin ang clutch biting point na paandarin yung inyong sasakyan, no? Pero sa pagkakataon na ito, nahihirapan na si ating Mitsubishi Mirage. So hindi lamang dahil sa sa specs ng makina nito, kundi dahil na rin sa luma na itong sasakyan na to, no? 2014 model ito. And may possibility na yung clutch niya ay hindi na ganoon kakapit or medyo nag-i-slide na yung kanyang clutch lining. Okay? So I'm yet to find out the cause, and syempre papapagawa na rin natin 'yan. Okay mga kapatid? So be careful nga lang pala kapag gagawin niyo tong ganitong klase ng pagpapaandar na inyong sasakyan, na clutch biting point lamang yung inyong gagamitin. Kasi prone to stalling or madali kayong mamamatayan ng makina sa ganitong klase ng approach. Kasi magkamali lamang kayo sa pag-hold sa clutch biting point. Halimbawa, kagaya nito, clutch all the way down, first gear. Kapag kina-clutch biting point ninyo at hindi ninyo na-hold ng tama sa clutch biting point, napasobra ka ng konti at hindi pa nakakaarangkada yung sasakyan, posibleng manginig yung makina, mahirapan siya, mag-struggle at mamatayan ka ng makina. Okay? So be very careful when doing this mga ka-fixit, no? Ayan, naka first gear pa rin tayo ngayon. Pwede rin naman na kung nasa medyo paakyat na kalsada ka at gagawin mo to, wag mo lamang gagawin sa sobrang paakyat na kalsada, yung mga medyo bahagya lamang. So clutch all the way down first gear, para hindi umatras yung sasakyan, i-clutch biting point mo na, then bitawan mo yung iyong brake pedal. Ayan, naandar na muli yung iyong sasakyan. Tapos kapag ka mga 5 km/h na yung takbo ng iyong sasakyan, pwede mo nang bitawan yung iyong clutch all the way up. Ayan, tuloy-tuloy tayong umaandar, nasa patag tayong kalsada. So kung gagawin mo ito, take into consideration din yung kalsadang iyong dinadaanan. Kasi baka sobrang pataas naman yan, mahihirapan yung iyong sasakyan, no? So much better na kapag sa mga ganong klase ng senaryo, mag-add ka na ng gas. Okay mga ka-fixit? At kung hindi ka pa sanay sa clutch biting point, ayan, much better na mag-add ka na ng gas. Ayan, sobrang bagal lamang ng ating takbo. Yan mga ka-fixit, 5 km/h lamang. Actually 6. So mag-add na ako ng gas ngayon. Yan. So magandang practice din ito mga ka-fixit ngayon na nag-aaral ka pa lamang, ma-practice mo yung clutch biting point na tinatawag. Okay? So be sure lang na yung sasakyan na iyong gagamitin at pag-a-apply mo ng ganitong klase ng method ay merong ECU, engine control unit. Ayan o, kumagat na yung ating clutch biting point. And syempre pag kumakagat yung clutch biting point, mararamdaman mo talaga yan sa iyong sasakyan. Okay? So makakaramdam ka ng konting sikad, parang gustong-gusto nang umabante ng iyong sasakyan. So yan yung clutch biting point. Okay mga ka-fixit? Sana nakatulong sa itong video na itong mga ka-fixit. At sana patuloy mo panoorin yung iba pa nating videos para mas marami ka pang matutunan. At i-share mo na din sa iba pang mga kaibigan, kamag-anak, kakampi upang matuto rin sila sa ating mga videos mga ka-fixit. Okay? So I would like to end this video by saying, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. So let me repeat that dahil natabunan yata yung ating audio nung nagbi-video kay kanina. Palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And sa inyong lahat mga ka-fixit na walang sawang pagsubaybay at walang sawang pagsuporta sa ating Fixit Dennis channel, maraming salamat po sa inyong lahat. So that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung hindi ka pa subscriber na channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba.